Kung sa Kamara, aprobado na po ang parangkisa ng Mislatel Consortium na napiling third telco sa bansa, alanganin naman po yan sa Senado. Naungkat pa roon ang ugnayan ng isa sa mga pinuno ng Mislatel Consortium kay Pangulong Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Para sa Department of Information and Communications Technology o DICT, tuloy lang ang paggulong ng proseso para maging third telco ang Mislatel. Hanggang February 17 daw ang period ng post-qualification kung kailan magdedesisyon ng Senado kung kwalipikado maging third telco ang Mislatel. Bagay na nauna ng inaprubahan ng Kamara. Yung dating kapon is just the position of one senator. So they have to vote before we could say na Congress did not grant the franchise, no? And therefore disqualified ang Mislatel. Nag-isa ang Mislatel sa pagdinig ng Senado. Inamin ng kumpanya na hindi nila ipinaalam sa Kongreso na magbago mga taong may kontrol sa kumpanya noong 2015. Hindi rin daw nag-operate ang Mislatel ngayong 1998 pa sila nabigyan ng prangkisa. Ang sabi ng Mislatel, nagdagdag lang naman sila ng stockholder. Natagalan din daw sila mag-operate dahil sa problema sa seguridad sa Maguindanao kung saan sila unang pinayagang mag-operate. Pero sabi ni Senador Franklin Drilon, wala na raw bisa ang prangkisa ng Mislatel dahil mga paglabag daw ito sa kanilang prangkisa at hindi sila dapat na isama sa bidding process para maging third telco. By the terms of the franchise, it is ipso facto void, meaning you even don't need any action because it is ipso facto revoked. Since a franchise is a property right, there is a due process requirement for it to be revoked, and a direct action for quo warranto is the proper action to take. Inungkat din sa pagdinig ang ugnayan ng isa sa mga pinuno ng Mislatel Consortium na si Dennis Uy kay Pangulong Duterte. Nag-contribute ka ng, sa campaign ni Mr. Duterte? Yes po, at nag-contribute din po ako sa okay. iba. How much? As declared po, I think contributed 30 million. Pero giiti Uy, sinunod nila ang lahat ng rekisitos at naghanda ng husto sa bidding. Mislatel went through the process of preparing for the bid for almost a year. Kami po ay dumaan ng butas ng karayom hanggat mapili po kami ng National Telecommunications Commission. Ang Malacanang, dumipensa rin. Pero humirit na may mga iba pa namang bidder kung sakali mang hindi lumusot sa Senado ang Mislatel. From what I gathered from the lawyer of Dennis Uy, it's not true. They disputed that and they have documents to show that. Hindi ba ang dami naman nagbid? So I suppose we can always go, or these losing bidders can come in the event of a default of the winning bidder. Sa Kamara, naisa rin ipatawag ang mga opisyal ng National Telecommunications Commission at DICT kaugnay sa pag-aproba sa Mislatel bilang ikatlong telecom provider ng bansa. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.